Sa susunod po, gagawin na namin kay Professor X yung nagtutulak na. Yan, baka tulungan po tayo ni Brother Alex, lagyan natin ng ano, para makalipad yung wheelchair. Ikot siya dito sa legs niya. Dito pa. Ito yung nalangis na ito. Kala ka ba na salamat po. Salamat. Ibay na ako. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw lang aming iniiyan sa kulolo. Walang ibang tao magpapagano sa amin. Yes. Maraming salamat po na umakin ito. Bilis po niyo yung pagkapalat sa umakin ito. Salamat po. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Ito lang kung magkakaroon ng question. Huwag po ang Diyos sa umagang ito. Long time po po. Alam mo niyo, kung aking nararamdaman ay talagang gawa ako ng job. Dahil ako po ay nasa lugar ng sa place na kung saan ako nagdisgrasya. Nueva Vizcaya. Doon ko po naramdaman yung nawala yung strength ko. Yung lakas ko. Nag-uusap po kami na nangyari. Tapos itong nararamdaman ko yung sa tuhod ko at sa paa ko, yung bigla na ng tutumba. Sabi ko, ano ito, problema na ito. Napunta kami sa Nueva Vizcaya at nakita ko po na ganun kumilos ang job. Pinibilisan niya. Kasi alam niya, malapit na siyang mamatay. Alam niyo po ba yun? Alam niyo po ba malapit na si Stanas ipulin sa mundo ito? Kaya ang pinakaganti ho niya ay gantihan lahat ng anak ng Diyos at lahat ng ginagamit ng Diyos. Iniwan mo ba kayo ron? Isang, siguro, last month or last 2 months ago, nakita ko si Bilarde, Mike Bilarde, si Willie Almeida, at iba pang mga preacher pagtandaan. Kung hindi nabok nila. Ang testimony nila, sila po ay matatanda na, pero gagamit po nila Panginoon. Pinipura. Marami tayong bagay na tanong sa Diyos. Bakit nangyayari sa atin ito? Maraming bagay na nangyayari sa atin na kini-question natin bakit nangyayari sa akin ito. Bakit parang ito na rin yung buhay ko. Kasi ako po hirap magsalita. Hirap mag-isip. Tsaka hirap ako nidumi nga. Kailangan meron akong kailangan makapagpahinga ako. Alam po ninyo, hindi mapigilan ng anong pangyayari sa akin. Lahat ng gusto ng Diyos mangyayari sa akin. Ang Panginoon po ay gumawa, kumilos po. Ang Panginoon po ay talagang grabe po yung pagkilos niya. At never na naranasan ko na parang, sabi ng iba, kailan ka pa nangyari? Ang doktor sabi, kailan ka pa na
nawala yung lakas. Sabi ko, January pa ako last 2 years ago. So yung 2 years ago pa lang yun, unti-unti, yung sa katawan ko, yung ginawasak talaga ng diablo. Hindi na ako pinaslakad. Hindi na ako pinagsasalita ng mabilis. Kung nagsasalita ako, medyo alanganin na. So lahat ng mga pagsubok. Sabi ko sa Panginoon, pagsubok lang ito, Lord. Pagsubok lang po ito. Pero naniniwala mo ba kayo na lahat ng pagsubok na nangyayari sa inyo ay gusto rin ng Diyos? Amen. Naniniwala ba kayo? Akala kasi na iba, pag Kristiyano ka, lahat ng nangyayari sa iyo, ikalooban ng Diyos. Ang bawa, namatayan ka, alam mo ba kung saan namatayan ka? Ha? Kasi, kailangan natin malaman nasa tamang takda ko, Lord. Nasa tamang nilalakaran ba ako. Pansinin ko ninyo, lahat na halos ng bida ay bida. Bida. Sa piling ko lang, ito sa bida. Lahat na nangyayari po sa anak ng Diyos, may gumagawa na hindi maganda. Pero kung talagang tayo po ay manatili sa Panginoon, ang finish line pa rin, ang katapusan pa rin, we're all praising God with all our heart and all our minds. Alam niyo, madilim na sabi, praise the Lord. Wala ka nararamdaman eh. Ang tiling magsabi na, thank you Jesus, kasi malakas ka pa eh. Pero ginto ka na, mahina ka na, kapatid ko. Makapagpasalamat ka pa. Minsan, wala lang tayong ulam, tuyo lang ulam natin. Marabit na tayo. Parang, pag ganun Panginoon, wala na akong nararamdaman na kasiyahan. Base po yung aking mga kasiyahan o yung pagpapala sa mga material na bagay. Praise the Lord. Kasi namahan ko kayo, umihi, mag-CR. Kasi namahan ako. Alam ko ninyo, dito na nalaman kung gaano tayo kapaniwala sa mga sinasabi na natuturo. Lahat halos ng mga prophet of God, man of God, lahat may mga kontrabida doon. Nag-aaway. Hindi sila nakikipag-aaway, pero sila inaaway. Doon sa awit, chapter 1, Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. So blessed, mapalad ko po yung tao na hindi sumasang-ayon sa payo ng masama. Kasi ang realidad ng tao kapag nakatanggap ka ng masamang balita, pag yun sinampahan mo o naniwala ka kagad, sinakayunan mo, pero mali, so yun ay start ng pagpagsak mo.
lahat po ng Kristiyano, kung babasahin natin ang Biblia, lahat po tayo may trials. Ayan po ba? May trials po ba kayo? At yung trials po ninyo ay hindi aalis yan hanggat wala yung ginagamit ng Diablo yung isa. Ibig sabihin kayo po, kailangan maghihanda tayo mga mananampalataya sa pagsubok ng Diyos o sa pagsubok po na nangyayari sa atin. Actually, hindi pagsubok ng Diyos. Pagsubok na nangyayari sa atin. Kasi once na hindi tayo prepared sa trials o suffering o ano ang mangyayari sa buhay natin, doon nagkakaroon ng deterioration. Panghihina. Doon nag-start yung panlalambot ng Kristiyano. Kasi pwede mong sabihin lang ng kasalanan na. Hindi mo lang gumawa ng masama. Pero kapag nagkaroon ka ng ganitong klaseng ka, alagayan, talagang sasabihin mo lang, Panginoon, ano ba ginagawa ko? Ano ba kasalanan ko, Panginoon? Hindi po sinasabi wala akong kasalanan. May kasalanan ako. Pero sabi ko, Lord, hindi naman siguro yung pakalaki ang kasalanan ko. Kasi ang Kristiyano, ang bawat salita ng Diyos, yun ang nangahawakan natin yun. Niniwala niyo pa kayo. Paano po ako? Ito lang sa Biblia. Thy word is the lamp to my feet and light unto my path. Ano yun na? Psalms 100. Malalasan na. 19. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Ako'y sumumpa at pinagtibay ko na aking tutuparin ang matutuwid ng mga batas mo. Ako'y lubos na nagdadalamhati, muli mo akong buhay. O Panginoon, ayon sa iyong salita, O Panginoon, ang aking handog na pagpuri ay tanggapin mo, at ituro mo sa akin ang mga batas mo. Patuloy kong hawak sa kamay ko ang aking buhay, yun may hindi ko kinalilimutan ng iyong kautusan. 110, ang masama ay magdaganda ng bitag para sa akin, yun may hindi ako lumihis sa iyong mga alintutungin. Ang mga patotoo mo'y aking mana magpakailanman, sa aking puso, ang mga ito'y kagalakan. 112, ikiniling ko ang aking puso upang ganapin ang iyong mga batas, magpakailanman hanggang sa wakas. 16 lahat na nangyayari sa kanya, kiniling niya sa kabutihan ng Diyos. Kasi yun ang kailangan natin gawin eh. Kailangan magtibay tayo lahat ng pagsubok na dapat sa atin, lahat ng mga pangyayari dapat sa atin. Paglabanan natin. At ang ating pong kakampi ay ang Diyos. Naiiwan mo kayo ron? Napakalapit na pong dumating sa tanas. At napakalapit niya ng ipunin lahat ng mga kanya. Tingnan po, ito yung mga lahat ng tauhan niya sa Bible. Ay, sa Bible, sa mga silatan. Ang kailangan po natin si Jesus. Ang kailangan po natin ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi kaya ng tao
na siya ay maligtas ng kanyang pagtitiwala. Kailangan Psalms awit. Sasya na kayo. Chapter 1 verse 1. Mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. 2. Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon. At araw Sa halip, nasasabik siya sa mga aral ng Panginoon. Alam po ninyo, minsan yung nasasabik, sometimes nangyayari sa atin. Nalilibak pa nga yung mga Kristiyano na lumalakad sa katotohanan. Nasabihin, akala ko ba Kristiyano yan? Bakit niya hindi na nakakalakad? Akala ko ito sinasabi niya, bakit niya hindi na nakakapagsalita ng maayos? Kung toong Kristiyano ka, dapat makita sa iyo sa buhay mo yung mga salita ng Diyos. Alam po niyo, sa dami-dami mga born again sa buong mundo, yung salita ko ng Diyos minsan hindi nakikita sa atin. Nagtitinda ka, lahat ng ginagawa mo sa trabaho mo. Hindi nakikita yung magiging salita ng Diyos sa buhay mo. Kasi yun ang problema. Kapag tayo ay may magsubok sa buhay natin, lahat ng iniisip natin na dapat mangyari sa atin, mangyayari. Ano po ba? Kilala po ba ito? Katabi ninyo. Sabi ko nga ito sa TV, nakikita ko yung mga netapgas. Patandaan ako din na lahat ng buhay. Sabi ko, Lord, dati nung bata pa ako, nakasakas ko. Talagang, ito talagang, pagkasalita po ako talagang, yun ang tama. Gusto din tama, nasa inline ang sinasabi ng Diyos. Pero ngayon, parang nawapansin ko po, asan ang angels mo? Asan ang angels mo na sinasabi mong nakapagtanggol mo? But I really thank God, hindi ko nabukasan yung pananampalataya ko. Sabi ko, Lord, kung mamatay man ako ng ganito, sabihin. Kung gusto mo, Lord, na maglingkod ako ng ganito, so be it. Kailangan natin ng pagtitiwala sa lumikha sa atin. Sa Psalms din po, sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito ay kanyang bubulay-bulayan. Yun ang ano dyan, ang masakit dyan. Yung po ang pinakamahirap yan. Araw-gabi, pinagbubulayan niya ang salita ng Diyos. Saan tayo lalakas? To meditate His Word. Pero sometimes, yung pong meditation ng Word, kinakatamaran natin. Ito na yung pag-asa natin para makabangon tayo, para magamit tayo ng Panginoon mightily. Pero minsan, ayaw pa natin gawin mo ng mama. So, ang kalakasan po niya ay sa Panginoon. Ang katibayan po niya ay sa Panginoon. Kasi ako wala akong pwedeng ipagmalaki sa inyo. Isa lang po sinasabi ko madalas. Lahat ng nagagawa ko, lahat na nangyayari sa akin, gawa ng Diyos. At pinangahawakan ko yun. Sabi ko, Lord, ito yung salita ko eh.
So nakita ko po lahat ng bagay na nakakapagpapagulo sa isip. Yung isip na yung talagang gulo ka kung bakit nangyayari, pero nangyayari. Hindi ko sumat akalain na ako po ay magiging ganito. Madaling panahon. Naging ganito ako. Wala po kanino, malapit ko ako lumakad. Malapit na po akong talakarin ng Diyos. Malapit na po akong bumangon at sabihin buhay ang Diyos sa akin. Amen po ba? Kaya, kung tunay na si Kristo ay tinanggap mo sa buhay mo, wala kang ibang lakas kundi si Jesus. Wala kang ibang lakas kundi ang Diyos. Wala kang ibang pananawagan at tatawagin kundi siya lang. Hindi tayo maghahanap ng albularyo, tatawa sa baka ibang mas hindi mas ikawas. Pasalamat natin ang Diyos. Sa lahat ng mangyayari, huwag niyong tignan na mag-discourage kayo, ay, pastor natin, magaling magsita, mabuhay ngayon. Huwag kayong discourage. Si Ebot Adan, siya po ay may mananampalataya sa Diyos. Ang pananampalataya po nila ay hindi nagpinay. Sa dami namin pangyayari sa buhay nila, ay nanatili silang matibay matatag sa pananampalataya. Ang dami po natin na wala tayong pinagkukuhanan ng lakas kundi ang Diyos lang. Si Yesu Cristo lang. Wala ko tayo ibang magiging kakampi sa buhay natin kundi ang Diyos. Mas makakataya tayo sa Kanya. We have faith in God. If we have trust in God, gagawa mo na ang bagay. Alam po niyo, ako, alam ko po na may ginagawa ang Diyos sa buhay ko. Nire-repair ang Diyos. Kung po naranasan na parang hindi nakikinig ang Diyos. Dito ko po naranasan na parang talagang magbuhay ang Diyos. I have many questions sa Diyos. Ang dami kong tanong sa Panginoon. Ang dami ko tinatanong sa Kanya. Pero isang bagay po, binabawi ko kagad nito at patuwarin mo. Kasi yun ang gusto ng Diablo na magkasala tayo, mag-isip tayo ng masama, mabuhay tayo ng masama, na hindi ayon sa Kanyang kalooban. Gusto niya guluhin niyo ang isipan. Gusto niya mawala yung pananampalataya natin. Pero saan galing pananampalataya natin? Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Diba? So, sa asin natin, Romans chapter 10, 17. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Alam po niya, sometimes nag-aaway-away sa loob ng church o sa loob ng tahanan.
pinag-uusapan yung pananampalataya nila. Pero kung naniniwala ako, kung yung faith mo ay sinabi ng Panginoon, it will come to pass. Kasi hindi lahat ng pananampalataya ay nasabi ng Diyos. Kailangan na ma-sure natin 100% na gusto, ito yung gusto mangyari ng Diyos. Ito yung gusto ng Diyos mangyari sa buhay natin. Kasi faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kami po ba? So lahat ng ating nagpapakinggan, lahat ng pananampalataya natin ay galing sa Diyos. Hindi ito galing sa tao. Kaya minsan, ang tingin sa akin ng tao na gusto, tutulungan na nga sa pagalit. Nangyayari ko sa akin yun. Pero isang bagay ko sa akin, I hope na palataya ko, pinangahawakan ko yung palataya ko sa Diyos. Alam ko, kasama ko kayo sa mga palataya. Si Abraham, nanampalataya sa Diyos. At ginawa sa kanya itong katwiran. Napakabuti po ng Diyos. At yung faith po natin talagang, kung hindi galing sa Kanya, wala na tayo dito. Ako palaging salamat sa Panginoon. Sa Lord, salamat. Yung asawa ko, si Maji, yan ako yung lecturer ko eh. Pinabasahan ako ng Biblia. Araw-araw. Ang mga anak ko po, sila Shirin, Jaijan, grabe po yung kanilang pagmamalasakit sa akin. Talagang yung pagkain lahat. Minsan, kunin doon. Hindi ko makain ng Borio. Alam niyo ba yung gusto ng Borio? Talagang wala na akong sabi ko, Lord, ganito lahat na sinasaway. Lahat ng mga anak ko, bawa siya yan, sabi ko, parang mamatira ng tao. Pero wala nang isipang kung bawal o hindi. Sometimes, napakaliit na bagay pero ibibigay tayo. Pagkain, maliit lang yan. Pagkain lang yan eh. Hindi mo kailangan bumigay sa pagkain. Si Kristo kasi 40 days and 40 nights of fasting. So tayo mga anak ng Diyos, wala pa tayong 40 days. Ayaw na agad. Gusto pa na ng Diyos. Hindi na makatulog. Alam niyo, nasusubukan yung pananampalataya natin pag meron tayong trials. Minsan takot tayo na marami tayong kinakatakutan. Pero dapat isa lang yung nakatakutan natin. Wala yung pananampalataya mo. Pero alam po ninyo, ang pananampalataya ay sa makikinig na salita ng Diyos. Kaya mo sinabing gagaling ka, narinig mo gagaling ka. Kapag kung nagpapray sa Panginoon, may sakit ka, at ang naramdaman mo sa espiritu mo, stand up and walk. You walk. Pero pag hindi mo yung narasin, gagaling ka mo yan. Kasi kailangan makita, marinig mismo, malaman mismo natin na yung salita ng Diyos, hindi lang, hindi na sa tenga. Nasa atin lang. Sabi mo ng Biblia, the just shall live by faith. Ang mananampalataya yung tawag buhay sa Panginoon. Ang mananampalataya
kung umubuhay sa pananampalataya. Kaya, kahit anong dumating sa buhay natin, if we have faith in God, lalakas na tayo. Lalakas na tayo. Sa huli, magkikita tayo. Kaya mag-alala ko ako mga kapatid. Kasi hindi ko sinasabi ng Diyos ko kung hindi na ako. Sabi ko nga, kung gusto mo ko kunin mo na ako. Pero gusto kong samantalahin kung pagkakataon na ito. Salamat ako sa asawa ko. Talagang lahat. Kung ano yung bata, yun yung ginagawa sa akin. Pagbuhugas, lahat. Nakikita ko yung iba pag pinugasan ng kanyang sa likod, ayaw na. Pag ang asawa ko, talagang grabe yung kanyang pagsisikap. Talaga kahit na anong mangyari. Dalawa kami. Hindi niya ako yung walayan. Siguro ito ako. Dalawang anak ko, si Adriel, at saka si Henry. Grabe silang dalawa. Kahit sa paghugas po ng pet, ginagawa ko nila. Talaga, kasi kaso nila. Siguro, natin ko ito baka magandang mga kami. Napakabait po ng kanyang dalawang anak. Kapunta na dun. Pero ba anak ko ilan? Hindi sila, apat po sila. Nagpulit ko ang Diyos. Tulad ngayong birthday ni Tutoy. Nagkaya sa akin na kumain sa Okada. Ang mahal sa Okada ko. Kano ko isang tao mo ba? 2,000. Regular, 170. Kaya po ay pupunta roon sa 10 6. Wala akong talagang wala sa akin, kaya salamat ako sa Panginoon. Pag nagigising ako, nakikita ko yung mga anak ko. Sa Lord, salamat. Kahit na lalaki sila. At na sila po ay mga sabihin natin yung bata pa. Pero mapagkakatiwala ako sa mga. Tandaan po ninyo yung paano mabuhay sila, Pastor. Grabe ko yung tulong. Grabe ko yung hindi ko lang kapatid ko, pamilya ko. Grabe yung support nila. Yung mga sa ganun. Manugang ko. Si Rad. Si Ryan. Si Ryan po, pag hindi ako makatakbo at tayo. At mga galing si Ryan. At si Ryan po rin ko ito. Naramdaman ko yung bigat ko. Grabe pag-uwag si Ryan. Siguro nag-weights. Totoo yun. Sabi ko Lord, salamat. Binigyan mo ako mga bait ng mukha. Hindi mo bait ng manuga ko, wala na. Kung manuga ko, lasinggero, tumador. Baka ang gaya, dami ng mga tayo, mga gaya yan. Dahil mga manuga ko, ibigyan.
Nagulat ako talaga. Wait lang ako muna. Umuwi na ako. Kayo na yung matulog. Totoo po, napakabuti ng Diyos. Salamat ako sa Diyos. Kaya Kristiyano sila at sumunod sila sa Panginoon. Kaya po yun ang Diyos. At yung 4 na anak ko, ayan, dinala ko. Ito ako yun. Sabi ko, bakit pala mga anak ko? Jai dyan. Ito ako yun. Sa kanila, sa mga anak ko, gaano kalaki na kaliin na pera mo. Yung respeto nila. Ako yung hindi nagtatrabaho, nagtatrabaho. Hindi ako, wala akong trabaho regular. Pero tapos tinitignan ko yung lahat ng gastusin namin. Marami ako talaga ng pupurihin mo ang Diyos. Okay, pero doon, hindi ko na sa kailan hinahanap, hindi ko na hinahanap ako ang mga anak ko na pala. Ano yung bayad yun? Bayad sa ginawa niya. Basta binibigyan ako po. Sabi ko, Lord, salamat. Napakabait ng mga anak ko. Napakasunurin ko nila. Pagamat, talagang mas gwapo ako sa kanila. Alam mo yung punin ng Diyos. Nakabubos ka. Nasa muling pagkikita natin. At kung pinatignan niyo kung pagkikita natin, napakabuti ng Diyos. Ito ay napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi kasi nabuhaan ng Diyos. Ano lang laki ng problema mo, pero never ng Diyos susuko sa problema mo. Never na dapat sumuko tayo sa problema natin. Alam natin, all things work together for good for those who love the Lord. The bottom line is, all things work together for good to those who love the Lord. Kaya kung mahal mo ang Diyos, wala kang ibang sasambahin, mapupurihin, hindi sila. Ano nga ang laki ng problema mo? Kaya sinasabi ng Diyos, hindi matatag ka, hindi matatag ka. Wala makakaagaw ng kayamanan na nasa atin. Panginoon lang. Ano po ba? Gusto ko bang mahayop tayong lahat? Gusto ko mo awitin yung inang-post ko mong tagal na. Buhay na binigay sa akin ng Diyos. Umakit po kami ng ilog sa Bulacan. Buhay po yung tubig doon, malakas. Kailan na hindi kami natakot. Kasama ko doon yung mga anak ko, si Jai Jai at si Jai. Siya nag-iingat sa amin. Yung ngayon at itong nag-iingat sa akin, magkikita tayo ng lakas.
kabuhay sa mahal mong presensya. Sa mahal mong presensya. Puso ay sa mahal mong presensya. Salita mo ay naririnig. Sa banal mong presensya, kami ay lumalakas. Sa'yo kami ay nagpupuri. Sa'yo kami ay sumasamba. Itataas ang pangalan mo, dakila ba? O Diyos, tapat ka man, tunay kay buti mo. O Diyos, sa habang panahon, Isa po sa banal mong presensya. sa banal mong presensya, iya'y lumalakas. Sa banal mong presensya, puso ay nakahaya. Puso ay nakahaya sa banal mong presensya. Sa banal mong presensya. Praise God, church. Salita mo ay naririnig. Sa banal mong presensya, kami ay lumalakas. Sa'yo kami, Let's feel the presence of God. sa'yo kami ay nagpupuri. Sa'yo kami sumasamba. Hallelujah. Sa'yo kami ay sumasamba. Itataas ang pangalan mo. Dakila ka. Dakila ka. O Diyos, tapat ka na. Tapat ka na. Tunay kay buti mo. Kay buti mo. Oh Diyos, sa'yo kami, come on church, sing it. Sa'yo kami ay nagpupuri. Sa'yo sumasamba. Sa'yo kami ay sumasamba. Itataas ang pangalan mo. Dakila ka. Dakila ka. Oh Diyos, tapat ka nga. Kay buti mo. Kay buti mo. Oh Diyos, sa habang panahon. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. We praise you, Father God. We glorify your name. Hallelujah. Can we sing it one more time? Yung verse 1. Yung verse 1, it's feel the presence of God sa buhay natin. The spoken word of God sa buhay po natin. Like Pastor Rudy, yung sinabi po niya, I like po yung sinabi po niya dito. Sa notes ko, sabi po niya sa Psalms, sabi po niya, sa Psalms 119, verse 12, gusto ko po yung sinabi niya, ang naalala ko po, sabi niya, ang salita ng Diyos ay pamana niya sa atin. So sa Tagalog po kanina. But ang sabi po niya sa uli, yung sa English, sabi, I have determined
in my heart to obey whatever you say fully and forever. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka, dakilain ka, Panginoon, O God. Maraming salamat, Panginoon, O God. Tinataas ka po namin, O God, sa buhay ni Pastor Rudy, ni Daddy. Hallelujah, Lord God, sa paggamit po niya siya, sa patuloy na pagpapagamit po niya sa inyo, Panginoon, O God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, O God, sa iyong mga salita na nilagay sa kanyang puso. Hallelujah, na hindi po naging hadlang kung ano po yung kalalagayan po niya, Panginoon, O God. But Lord God, it will continue to encourage us, Panginoon, O God, yung buhay po niya na laging sinosurrender, Panginoon, sa inyo, O God. Hallelujah. Sa banal mong presensya, hallelujah, sa liga mo ay narinig. Come on, church. Sa banal mong presensya, ay umalas. Sa banal mong presensya, sa banal mong presensya, puso ay nahahaya. Matur. Salita mo ay naririnig. Salita mo ay Sa banal mong presensya, kami ay lumalakas. One more time, sa banal mong presensya.
Purihin ka, O Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat. Purihin na iyong pangalan. Pagpalain mo, Panginoon, na lahat ng iyong mga anak. Yes, Lord. Ituloy, Panginoon, ang tanging pag-asa lang namin, ang tanging pinangahawakan namin, ay yung pakikinig namin ng salita mo. Amen. Thank you, Father. Maraming salamat sa lahat ng kapatiran sa bagay ito. Bless them all. Thank you, Lord God. In Jesus' name. Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin ka sa iyo, Lord Diyos. Napakabuti po ng ating Panginoon.